What's up, guys? Ito ang bagong Dragon Ball Daima series, at sure akong magugustuhan mo ito. Tara na't magsimula. Kapag nakolekta mo ang lahat ng 7 mahiwagang Dragon Balls at binigkas ang lihim na salita, lilito ang isang dragon na nagngangalang Shenlong, handang tuparin ang anumang hiling mo. Ang ating bayani na si Son Goku ay hindi palaging ang pinakadakilang mandirigma ng mundo. Nagsimula siya bilang isang ligaw na bata na naninirahan sa kabundukan, naghahanap ng Dragon Balls. Sa kanyang paglalakbay, nakahanap siya ng mga kaibigan, nakipaglaban sa mga epikong laban, at tulad ng lahat ng mabubuting bida, lalo siyang lumalakas pagkatapos ng bawat laban. Pero si Goku ay hindi lang basta isang mandirigma, may tinatago siyang lihim. Lumabas na bahagi pala siya ng isang mabagsik na lahi ng mga dayuhan, ang mga Saiyan, na halos hindi tumatanda. Literal na may anti-aging superpower si Goku. Pero ang mapayapang panahon ay hindi nagtatagal, hindi ba? Nang akala ng lahat ay maayos na ang lahat, biglang dumating ang mga Saiyan sa Earth para maghasik ng gulo. At ang malaking revelasyon, isa pala si Goku sa kanila. Mula noon, hinarap niya ang bawat nakakatakot na kontrabida sa kalawakan, nagpakitang gilas ng mga galaw na parang cheat codes. At nang akala ng Earth na ligtas na ito, isang bagong banta ang paparating. Sino o ano kaya ito? Sa loob ng isang madilim na kastilyong may pula at makabagong ilaw, may dalawang misteryosong figura. Pinapanood nila ang replay ng matinding labanan ni Majin Buu sa Earth. Isa sa kanila ay maliit na lalaki na may hawak na tungkod, habang ang isa naman ay kahawig ng Eastern Kaiosen. Pareho silang gulat nang makita na nagawang kontrolin ni Babidi si King Daver gamit ang mahika. Lumingon ang maliit na lalaki sa isa pa, na ang pangalan ay Dejezo, at nagtanong, hindi ba kapatid mo yan? Napairap si Dejezo, halatang naiinis, at inirereklamo na ang kapatid niya ay gaya pa rin ng dati, palaging mayabang at iniisip na siya ang pinakamahalaga. Habang pinapanood nila, nag-fast forward sila sa video at napunta sa eksena kung saan si Vegeta ay nagkamit ng lakas ng Majin. Napatulala sila sa kapangyarihan ng mga tao mula sa labas ng kanilang mundo. Nag-isip sila kung Majin ang mga ito, pero hindi ito posible dahil bilugan ang kanilang mga tainga. Naiinis ang maliit na lalaki dahil tila bumalik si Buu. Si Dejezo naman ay nagsabi na mukhang nais ni Babidi na pamunuan ang mundo sa labas, pati na rin ang Demon Realm at higit pa. Nagulat sila nang makita kung gaano kadaling natalo si Dabra, na nangangahulugan na ang maliit na lalaki na ngayon ang bagong hari ng Demon Realm. Habang iniisip niya ang bagong titulo, natigil siya sa pagdiriwang nang maalala na baka sila ang susunod na target ni Bob Eddy. Sa pagpapatuloy ng panunood, nagulat sila nang makita si Piccolo, isang Namekian na dumating sa eksena. Nang mukhang natalo na ni Vegeta si Buu sa pamamagitan ng pagsabog, muling nabuo si Buu na parang walang nangyari. Sinundan nila ang video reply at nakita ang Dragon Balls na lumitaw. Hindi ito ang Per-Onga na narinig nila, kundi isang dragon na tinatawag na Shenlong. Madali lang daw kolektahin ang Dragon Balls na ito, at may 3 hiling na kayang ibigay ang dragon. Lalo silang naging interesado. Habang nagpapatuloy, napanganga sila ng patayin ni Buu si Bob Eddy. Sa kabila nito, napanatag sila ng kaunti. Ngunit nakita nila ang isang grupo kasama si Den, na tila nakatakas sa Demon Realm. Nagbago si Buu, at nakita nila sina Gotenks at Gohan na humarap sa bagong anyo ni Majin. Si Goku naman ay ginamit ang Janki Dam laban kay Buu, na sa wakas ay natalo sa maliit nitong anyo. Nawala ang recording at yumuko si Dejezo sa harap ng bagong hari ng Demon Realm, si Haring Goma. Sa gitna nito, dumating ang kapatid ni Dejezo, si Dr. Arinso. Nagulat siya sa presensya ng kanyang kapatid at binati si Goma bilang bagong hari. Ipinahayag niya na mahusay ang takbo ng kanyang pananaliksik at binanggit na pinanood niya ang lahat ng nangyari. Lalo siyang naging interesado sa paglabas ni Dabra sa Earth. Ipinaalala niya kay Goma na ang mga tumalo kay Majin Buu ay maaaring maging banta kung magpasya silang salakayin ang Demon Realm. Si Arinso ay nagkibit balikat at umalis, ngunit iniwan ang babala. Sa kabila ng kanyang pagpapanggap na walang pakialam, nagtanong si Goma kung ligtas na ba sila sa ganitong klaseng mga nilalang. Pinayuhan ni Dejezo si Goma na huwag pakinggan ang mga haka-haka ng kanyang kapatid. Kahit pa dumating ang mga ito sa Demon Realm, hindi sila makakarating sa palasyo. May plano si Goma, gamitin ang Dragon Balls.
Nalito si Dejezo dahil tatlong makapangyarihang Tamogami ang nagbabantay sa mga ito. Ngunit ipinaliwanag ni Goma na hindi niya tinutukoy ang mga Dragon Balls sa Demon Realm, kundi ang mga maliliit na Dragon Balls doon sa Earth. Tinanong si Goma kung ano ang hihilingin niya, dahil ang kapangyarihan ng mga nilalang na ito ay tila nakabatay sa white magic. Ang isang, itim, na kahilingan tulad ng pag-aalis sa kanila ay malamang na hindi magtagumpay. Ngunit ang plano ni Goma ay gawing bata muli ang mga ito. Biglang lumitaw si Arinso mula sa itaas at pinuri ang plano, sinabing napakatalino nito. Hiniling din niya na gawing bata rin siya. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga nilalang na ito sa pagiging mga bata, magiging hindi na sila mapanganib. Para sa pangalawang kahilingan, nais ni Goma makuha ang Evil Third Eye na nawala noong panahon ng paghahari ng ama ni Dabra. Ang Demon King Abra, ipinaliwanag ni Goma na kapag inilagay ito sa noo, ito'y nagbibigay ng napakalaking kapangyarihan at ipinapasa ito sa mga Demon King sa bawat henerasyon. Para sa ikatlong kahilingan, nagtanong si Dejezo kung maaari siyang magkaroon ng pagkakataon sa isa. Ipinangako ni Goma na pag-iisipan niya ito. Samantala, inutusan ni Goma si Dejezo na ihanda ang kanilang barko at dalhin si Neva, dahil siya lang ang may pinakamalawak na kaalaman tungkol sa Dragon Balls. Nang umalis si Dejezo, isang tila maliit na bata ang nagmamasid sa mga anino. Habang naghihintay sina Goma at Dejezo malapit sa spaceship, napansin nila ang isang matandang Namekian, si Nava, na dahan-daang lumalapit sa kanila. Napabuntong hininga si Goma, iniisip na sana'y magamit na nila ang Dragon Balls agad, ngunit bantay sarado ito ng mga Tanagami guards. Nang makarating si Nava, pinasalamatan niya ang mga Tanagami sa kanilang dedikasyon, at isa sa mga gwardya ay magalang na yumuko. Sumakay ang tatlo sa barko, ngunit agad napansin ni Goma at Dejezo na si Nava ay may kakaibang amoy. Ayon kay Nava, ang huling beses na naligo siya ay mga taon na ang nakalipas, nang aksidente siyang mahulog sa putikan. Habang hawak na ni Goma ang mga kontrol, ipinaliwanag ni Dejezo kay Nevana patungo sila sa labas ng mundo. Sinabi niyang inayos na niya ang lahat ng paghahanda, kahit nalabag ito sa mga patakaran. Idinagdag ni Goma na pupunta sila upang makita ang isang batang Namekian, na tila nagbigay interes kay Nava. Sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang isang tila higanteng spaceship na mukhang isda, na nagtanong kung sino sila. Ipinakilala ni Goma ang sarili bilang ang bagong hari, ngunit hindi ito nagpakita ng impresyon. Sinabi ni Dejezo ang hinihinging PIN na 0493, kaya't napilitang magbukas ang malaking spaceship. Pumasok ang kanilang maliit na barko sa loob ng malaking barko, dumaan sa paikat-ikot na espasyo, at muling lumitaw sa tabi ng mas maliit na bersyon ng naunang barko. Kinumpirma ng bagong barko na papunta sila sa labas ng mundo at tinanong kung saang universe sila patungo. Sinabi ni Dejezo na pupunta sila sa Universe 7. Nang tanungin para sa mas detalyadong sagot, napagdesisyonan nilang pumunta sa Universe 3, na tila pinakamalapit sa Earth. Sinabi ng barko na ang numero na yun ay tila popular kamakailan, dahil naglakbay din si Dr. Arinso doon. Bumukas ang isa pang pintuan sa kalawakan, at tumuloy na ang tatlo. Pumunta naman tayo sa Earth, kung saan nagse-celebrate sila ng kaarawan ni Trunks. Tinanong ni Krillin si Trunks kung ilang taon na siya, at sinabi ni Trunks, 9 years old na ako. Sinabi naman ni Krillin na ang liit ni Trunks para sa isang 9 na taong gulang, tila isa siyang matangkad. Kaya sinabi ni Goku na nagsisimulang tumangkad ang mga Saiyan sa edad na 15. Bigla namang sumigaw si Goku sa mga Supreme Kai, na nagpagulat ng sobra sa kanila. Tinanong ni Goku kung paano sila nakaalis sa pagkaka-fusion nilang dalawa. Sinabi nila na ito ay dahil kay Majin Buu. Nung nag-fusion din sina Goku at Vegeta at kinain sila ni Majin Buu, nang idol sila nito, nagkahiwalay ang Patara Fusion. Sagot naman ni Goku, ganun ba? Halatang ayaw niyong mag-fusion dalawa, ha? Agad namang sumagot ang Supreme Kai at sinabing, paano, masyado na siyang matanda. Maya-maya, napansin nila na wala na naman si Gohan. Sinabi rin ni Goku na napapansin niyang medyo lumalayo na si Gohan dahil sa kanyang pag-aaral. Pagkatapos kumain ni Goku, at dahil marami na siyang lakas, inaya niya si Vegeta para mag-training. Hindi nagdalawang isip si Vegeta at pumayag agad. Naglaban ang dalawa na nagdulot ng pagyanig ng buong lugar. Matindi ang palitan ng kanilang mga atake, tila balak nilang durugin ang isa't isa,
at sobrang na-enjoy nila ito. Grabe, sobrang iconic ng dalawa. Ang saya nilang muling makita na naglalaban. Nalipat naman ang kwento pagkatapos masuntok ni Goku si Vegeta ng puro, at napunta tayo kay Dende. Dito rin lumabas ang tatlong figura mula kanina. Tinanong ni Dende kung sino sila, pero agad na nagsalita si Neva at sinabing, totoong Namekian ka. Sobrang tagal ng panahon mula nang makakita ako ng mga kalahi ko. Hindi sumagot si Dende, subalit tinanong niya si Dejezo kung isa siyang Supreme Kai. Sinabi ni Dejezo na hindi siya Supreme Kai at galing sila sa Demon Realm. Pinaliwanag din ni Dejezo na pati sila ay nagmula sa Demon Realm, dahil matulis ang kanilang mga tenga. Agad namang pumapel si Goma at tinanong kung nasaan ang mga Dragon Balls ng mundo nila. Sinabi pa niya na dalhin agad ito sa kanya. Sinagot ni Dende na hindi niya kayang gawin yon. Alam na ni Goma na hindi nila siya matutulungan, kaya isinama niya si Neva. Inutusan niya ito na kunin ang lahat ng Dragon Balls kapalit ng 1,000 taon na dagdag sa kanyang buhay. Tinanong ni Dende kung sino ang matandang yon. Sinabi ni Goma na si Neva ang may gawa ng mga Dragon Balls at siya rin ang lumikha ng mga Tamag Emas para protektahan ang mga ito. Kinabahan si Dende na baka masama ang intensyon nila sa mga Dragon Balls. Walang kahirap-hirap na kinolekta ni Neva ang mga Dragon Balls at dinala agad ito sa harapan nila sa isang iglap lang. Ngunit lumalabas na ang mga Dragon Balls ay kagagamit lang, kaya nasa anyo ito ng bato. Pero saglit lang ay naibalik agad ni Neva ang mga Dragon Balls sa orihinal na anyo nito. Kinabahan dito si Dende at sinabing, kahit patayin siya, hindi niya sasabihin ang password sa Dragon Balls. Pero huli na ang lahat, dahil alam na nila kung ano ito. Sinubukan niyang pigilan sila, pero wala siyang nagawa. Sinabi na ni Dejezo ang mahiwagang salita para ma-activate ito. Biglang dumilim ang paligid, at lumabas ang legendary dragon na si Shenron. Nabahala ang lahat dahil alam nilang may nag-summon kay Shenron, at hindi sila makapaniwala dahil sa pagkakaalam nila, bato pa ang mga Dragon Balls. Samantala, ang mga Supreme Kai ay nakaramdam ng kakaibang presensya. Paglabas ni Shenron, agad hiniling ni King Goma na gawing bata ang lahat ng kumalaban kay Majin Buu noon. Dahil dito, muling naging bata sina Goku at Vegeta, at halos lahat ng iba pa ay naging bata rin. Pagkatiupad ni Shenron sa hiling ni King Goma, agad pa sana siyang hihiling ulit, pero hindi na ito tinanggap ni Shenron. Sinabi niya na ang tatlong hiling ay para lamang sa mga regular na Dragon Balls, at sa mga espesyal na Dragon Balls tulad nito, isang beses lang maaaring humiling. Nagalit si King Goma dahil hindi pa niya nahihiling ang Evil Eye, pero sinabi ni Neva na hindi niya na kayang ulit gawin yon. Dahil dito, naisipan nilang kunin si Dende upang tuluyang mawala ng silbi ang mga Dragon Balls dito sa Earth at para hindi sila mabalik sa normal. Bumalik tayo kina Goku, hindi sila makapaniwala dahil tunay ngang naging bata ulit sila. Maski sina Trunks at Goten ay naging baby. Nagtataka si Vegeta dahil halos lahat sila ay naging bata, ngunit may isang lumapit sa kanila na nanatili sa normal na anyo. Tinanong nila kung sino ito, at nagpakilala siyang si Master Pogi. Lahat sila ay kabang-kaba, pero sina Bulma at Chi-Chi ay tila masaya dahil sobrang kuminis ang kanilang mga mukha. Sinabi ni Krillin na katawan lang nila ang naging bata, pero ang pag-iisip nila ay nanatili sa normal. Sinabi naman ng Supreme Kai kay Goku na may naramdaman silang kakaibang presensya sa templo, kaya agad sinubukan ni Goku na pumunta doon. Ngunit hindi niya magawa dahil nanibago siya sa kanyang batang katawan. Lumapit si Master Roshi para sabihin ito sa kanya. Ngunit nag-anyong bata rin ito. Tinanong siya ni Goku, tandang Roshi, ikaw ba yan? Sagot naman ni Roshi, huwag mo akong tawaging tanda dahil bata na ako, at mas maliksi na ngayon. Kaya ang itawag mo sa akin ay Kuya Roshi. Maya-maya, dinala si Goku ng Supreme Kai sa templo upang tingnan ang kalagayan doon. Pagdating nila, tinanong ni Goku kung nasaan si Dende. Sinabi ni Popo na may mga masasamang loob na kumuha sa kanya. Sinabi rin niya na galing ang mga ito sa Demon Realm. Agad na kinabahan ng Supreme Kai, lalo na nang sabihin ni Popo na kamukha ng Supreme Kai ang kumuha kay Dende at ang pangalan nito ay Dejezo. Tinanong ni Goku kung kilala nila ito, kaya sinabi ng Supreme Kai na nakababatang kapatid niya si Dejezo. Sinabi rin ni Popo na kasama rin ang Namekian na nagngangalang Neva, at nagpaalarma ito kay Piccolo dahil alam niya na si Neva ang gumawa ng mga Dragon Balls.
Kaya agad na sinabi ni Goku na puntahan nila ito para mailigtas si Dende. Pero sinabi ng Supreme Kai na hindi nila kayang mag-teleport sa Demon Realm. Gayunpaman, sinabi rin niya na meron silang magagamit para makarating doon. Kaya inutusan niya agad si Kibito na pumunta sa Supreme Kai World para kunin ang spaceship. Pagkakuha ng spaceship, hindi sila sigurado kung gumagana pa ito dahil sobrang tagal na ng panahon na hindi ito nagagamit. Sa kasamaang palad, sira na ito. Pero sinabi ni Goku na kayang-kaya itong ayusin ni Bulma. Agad niyang sinubukang lumipad para puntahan si Bulma, pero nagpalutang-lutang lang siya kung saan-saan. Sinubukan din ni Piccolo, pero maski siya ay hindi na rin sanay lumipad. Dahil dito, tin-teleport na lang ulit ng Supreme Kai si Bulma kasama si Vegeta. Agad namang tinignan ni Bulma ang spaceship para makita ang sira. Sinabi ni Bulma na kaya niya itong ayusin, pero aabutin siya ng 10 araw. Lumipas ang 2 araw, at ginagawa pa rin ni Bulma ang pagkumpuni habang si Goku ay unti-unti nang nagkakasanay ulit sa maliit niyang katawan. Napapansin niya na kahit nasasanay na siya sa paglipad, ang kanyang sense of distance ay nagkaletse-letse. Kahit anong atake niya, hindi tumatama dahil umikli ang kanyang naabot. Habang nag-eensayo si Goku para masanay muli sa kanyang katawan, sila Vegeta naman ay nag-uusap at nagpaplano tungkol sa Demon Realm. Tinanong ni Vegeta kung lahat ng taga-Demon Realm ay matutulis ang tenga. Sinabi ng Supreme Kai na hindi lahat, pero halos karamihan ay ganoon. Maya-maya, agad na lumabas si Bula at inutusan si Kibito na kunin ang in-order niyang pagkain. Tila ginawa niya itong transportation vehicle, pero wala namang nagawa si Kibito kaya pumayag na lang siya. Lumipat naman tayo kay Goku, na nagpunta pala kay Master Karen. Ang dahilan pala nito ay para kunin ulit ang kanyang iconic na baston. Pero sinabi ni Master Karen na hindi niya ito nakita doon. Kaya tinanong ni Goku kung nasaan ito, at sinabi ni Master Karen na itinabi niya ito kay Master Roshi. Agad na nagpunta si Goku kay Master Roshi para kunin ito. Pagdating niya, nakita niya si Master Roshi na sobrang feel ang kanyang pagbata. Maya-maya, tinanong ni Goku si Master Roshi kung nasaan ang kanyang Nayoibo, o sa Tagalog, ang kanyang baston. Sinabi ni Master Roshi na nakalimutan na niya kung saan niya ito nailagay. Pero ang totoo, ginawa lang niya itong sampayan ng damit. Kinagabihan, dumating si Goku at pinagyayabang niya ang kanyang baston. Pagkalipas ng ilang taon, gagamitin na niya ito ulit. Agad naman naalala ito ni Bulma at tinanong kung saan niya ito nakita. Sinabi ni Goku na ginamit ito ng kanyang master bilang sampayan. Habang kumakain sila, sinuggest ni Bulma na dalhin ni Kibito ang spaceship sa Capsule Corporation. Agad naman sumagot si Kibito, "Wow naman, ano akala mo sa akin, isang delivery boy?" Naantala ang pag-uusap nila nang may nakita silang kumikinang sa langit na tila papalapit sa kanila. Pagbaba ng spaceship, nakilala ito ni Popo at sinabi niyang ito ang sinakyan ng mga kumuha kay Dende, pero tila iba ang kulay nito. Nang lumabas ang sakay nito, hindi pala ito ang kalaban na kumuha kay Dende. Kaya tinanong ni Goku kung sino siya. Nagpakilala ang lalaki bilang si Gloryo. Nakilala ni Supreme Kai si Gloryo at agad siyang tinanong kung galing siya sa Demon Realm. Sinabi ni Gloryo na oo, at sabay sabi kay Goku na may kahilingan siya. Inalok niya si Goku na sumama sa kanya sa Demon Realm para talunin si King Goma. Ikinagulat ito ng lahat, at dito nila nalaman na ang sinasabi ni Popo kanina ay si King Goma. Agad na sinabi ng Supreme Kai na hindi dapat nila ito maliitin dahil isa itong Majin na sobrang lakas at napakadaya. Dahil dito, lalo pang ginanahan si Goku. Hindi na siya nagdalawang isip at kaagad na pumayag sa alok ni Gloryo. Bago sila magpatuloy, tinanong ng Supreme Kai kung paano nakilala ni Gloryo si Goku. Ipinaliwanag ni Gloryo na nakita niya ito sa magic monitor ni King Goma habang kalaban si Majin Buu. Dagdag pa niya, inutusan siya ng Demon King of the Third World para isama si Goku. Tinanong naman ng Supreme Kai kung nagsisilbi siya sa hari ng Third Demon World, pero sinabi ni Gloryo na hindi. Dahil dito, sinabi ng Supreme Kai na sasama siya sa Demon Realm dahil kasangkot dito ang kanyang kapatid, at may kaalaman siya tungkol sa mundong yon. Samantala, agad na inaral ni Bulma ang spaceship na dala ni Gloryo para magkaroon siya ng ideya kung paano mapapabilis ang pag-aayos sa sirang spaceship na ginagawa niya. Pagkatapos ayusin ni Bulma, excited na sumakay si Goku sa spaceship.
Subalit, lumalabas na gusto rin sanang sumama ni Vegeta. Ngunit dahil ang spaceship ni Glorio ay pang 3 tao lang, napilitan si Vegeta na maghintay na maayos ang kanilang sariling spaceship. Umalis na sila Goku at nagpatungo na sa Demon Realm. Habang naglalakbay, tinanong ni Supreme Kai kung papunta sila kay Warp Sama. Sumagot si Glorio ng oo. Hindi alam ni Goku kung ano ang sinasabi nila, kaya ipinaliwanag ni Supreme Kai na si Warp Sama ang transit point sa pagitan ng Demon Realm at Outside World. Kailangan nilang dumaan doon upang makarating sa Demon Realm. Maya-maya, tinanong muli ni Supreme Kai si Glorio tungkol sa pagsama ni Goku. Sinabi ni Glorio na inutusan siya ng Demon King of the Third World na isama si Goku para talunin si King Goma. Si Goku naman ay sobrang curious kung gaano kalakas si King Goma, kaya't sinabi ni Glorio na maliit lang ito pero sobrang crafty at may napakalakas na magic powers. Ngunit kahit ganun, kampante si Glorio dahil alam niyang kayang talunin ni Goku si King Goma, dahil tinalo rin niya si Majin Buu. Pero tila si Supreme Kai ay may bumabagabag sa kanyang isipan at parang nag-aalala. Maya-maya, nakarating na sila kay Warp Sama. Tuwang-tuwa si Goku sa nakita niya dahil parang isang higanteng goldfish ito. Pero as always, niloko ni Goku si Warp Sama at sinabing mukha itong goldfish, na nagdulot ng pagkainis ni Warp Sama. Agad pinatigil ni Supreme Kai si Goku at sinabi sa kanya na hindi nila dapat isipin si Warp Sama ng ganun, dahil baka hindi sila payagan na dumaan. Mahirap makipagbiruan sa mga ganitong klase ng nilalang. Imbis na tumahimik, pinagtripan pa ni Goku si Warp Sama at sinabing, hindi lang ikaw mukha ng goldfish, mukha ka pa ring tuko, dahil ang laki ng mata mo. Dahil dito, nainis si Warp Sama ng todo. Ipinaliwanag ni Glorio na siya ang dumaan dito kanina, pero tinanong ni Warp Sama kung bakit may kasama siyang dalawa. Sinabi ni Glorio na taga Demon Realm ang dalawa at kaya't tinanong ni Warp Sama na ipakita nila ang kanilang mga tenga. Agad ipinakita ni Supreme Kai ang kanyang tenga at naniwala si Warp Sama dahil matulis ang dulo nito. Si Goku naman ay hindi matulis ang tenga, kaya't ginamitan siya ni Supreme Kai ng kanyang kapangyarihan para tumulis din ang tenga ni Goku. Pagkatapos nito, sinabi na ni Glorio ang pin number at pinapasok na sila. Habang nasa loob, nakalimutan ni Glorio sabihin kay Kabito ang pin para makapasok dito. Sinubukan niya itong sabihin, pero huli na ang lahat. Pagkalipas ng sobrang nakakahilong paglalakbay, nakapasok na sila sa relay point. Akala ni Goku na ito na ang Demon Realm, ngunit ipinaliwanag ni Glorio na merong 3 Demon Realm. Sinabi ni Glorio na sa pangalawang realm sila pupunta, kaya't nagtaka si Supreme Kai dahil ito ang pinakamalaya sa First Demon Realm kung saan naroroon si King Goma. Sinabi ni Glorio na sa Third Realm lang siya mayroong clearance, kaya't wala silang choice kundi pumasok sa Third Realm. Pagdating nila dito, sobrang bumilib ang dalawa sa ganda ng mundong ito, ngunit nag-alala pa rin si Supreme Kai dahil hindi niya nasabi ang pin number kay Kabito. Si Goku naman ay sobrang chill lang at masaya, kaya't sinabi niya na huwag mag-alala at magagawa nila ito ng paraan. Habang naglalakbay sila sa Third Realm, nakita nila Goku ang tunnel hole papunta sa Second at First Demon Realm. Sinabi ni Supreme Kai na hindi na nila pwedeng daanan ito dahil may mga barrier na nakalagay dito, at kailangan nilang gumamit ng Warp Sama. Ipinaliwanag ni Glorio na ang pwede lang gumamit ng Warp Sama ay ang mga nasa First Realm, dahil nagtatrabaho siya sa First Realm. Nadaanan din nila dito ang estatwa ni King Dabra. Sobrang nagandahan si Goku sa lugar at sinabing parang Earth din ito. Inakala niya na sobrang creepy dito dahil ang tawag sa lugar ay Demon Realm. Kaya't sinabi ni Goku na ibaba sila dahil gusto niyang malanghap ang hangin sa mundong ito. Pero pagbaba nila, nahirapan si Goku huminga at mabaho ang amoy. Napansin din niya na napakahirap gumalaw dito. Habang naglalakbay si Goku, tila may mga halimaw na nakamasid sa kanya. Sinubukan siyang atakihin ng isa, pero bago pa nila magawa ito, naramdaman agad ni Goku at madali niyang naiwasan. Nagtaka si Goku kung bakit napakabagal ng mga galaw ng mga halimaw. Pinaliwanag ni Glorio na dahil ito sa heavy gas sa paligid, kaya't mahirap gumalaw. Ngunit sanay na si Glorio dito, kaya't saglit lang niyang pinatalsik ang mga halimaw. Bumalik sila sa kanilang paglalakbay, at sinabi ni Glorio na ngayong gabi, sa isang hotel muna sila magpapahinga. Kinabukasan, dadalhin sila kay King Kaden, ang hari na nag-utos kay Glorio na isama si Goku.
Pagkalipas ng ilang oras na biyahe, nakarating na sila sa isang maliit na bayan. Habang naglalakad, tila masama ang tingin ng mga tao kay Goku dahil siya lang ang kakaiba ang itsura. Pumasok sila sa hotel kung saan sila tutuloy, pero abnoy ang may-ari nito dahil sobrang laki ng singil nila at sinabi pang kung ayaw nila dito, wala silang ibang tutulugan. Kaya't napilitan si Glorio gumamit ng dahas para takutin ang Tokmol na scammer na ito. Nakapag-check-in na sila at naisip ni Goku na kumain muna dahil nagugutom siya. Pagpasok nila sa isang kanto, nag-iba ang aura ng lugar at tumahimik ang lahat habang nakatitig sila sa kanila. Habang payapang kumakain, nilapitan si Goku ng isang halimaw at sinabi, "Hoy, bata, iba ang tenga mo. Hindi ka taga dito sa Demon Realm, ha?" Sumagot si Glorio, "Kumakain kami, lumayas kayo sa harap namin." Dahil dito, lumapit pa ang isang Tokmol at kung ano-ano ang pinagsasabi sa kanila. Hindi nagtagal, pinalibutan na sila, pero walang pakialam si Goku kaya inatake nila siya. Dahil dito, napilitan si Glorio na lumaban at madali niyang pinatumba ang mga ito. Pero ang isa ay hindi pa rin tumigil at inakalang mahinang bata lang si Goku kaya inatake niya ito. Dito nagkamali siya, halos pinaglaruan lang siya ni Goku. Nainis ang isa nilang kasama at inatake din si Goku, pero halos wala silang may tamang atake kay batang Goku. Nagtulungan silang lahat para itumba si Goku, pero pareho pa rin ang resulta, halos pinaglaruan lang sila ni Goku at hindi nila siya matamaan. Isang iglap, pinatumba ni Goku lahat ng kalaban ng walang kahirap-hirap, kahit hindi pa sanay si Goku sa bago niyang katawan. Pagkatapos nito, mahimbing na natulog si Goku at si Supreme Kai. Kinaumagahan, sinundo na ulit sila ni Glorio para pumunta kay King Kaidan, ang hari ng Third Demon Realm. Pero pagdating nila sa spaceship, nagulat silang lahat dahil wala na ito. Kaya't napilitan ang tatlo na maglakad. Sinabi ni Goku, "Bakit hindi na lang tayo lumipad?" Pero sinabi ni Glorio na mas mahihirapan sila dahil malayo yon, at mas mahirap gumalaw sa taas dahil mas mabigat ang hangin. Sinubukan ito ni Goku at tama nga, mas mahirap lumipad. Kaya't nagpatuloy na lang sila sa paglalakad. Pagdating nila sa dulo, kailangan na nilang lumipad para makapunta sa kabilang banda. Habang lumilipad sila, isang halimaw ang lumabas at muntik ng madali si Goku, pero sa kabutihang palad, nakaiwas siya. Sinabi ni Supreme Kai na hindi ganun kalinis ang galaw ni Goku. Kaya't ipinaliwanag ni Goku na hindi pa siya sanay sa batang katawan niya. Bago pa makagawa ng pinsala ang halimaw, agad na itong sinugod ni Glorio at binigyan ng dalawang matinding atake. Dahil dito, bumilib si Goku at sinabing magaling si Glorio at baka mas malakas pa siya kay Supreme Kai. Nagpatuloy sila sa paglalakad, pero kumakalabit na naman ang tiyan ni Goku. Sinabi ni Glorio na sa susunod na bayan pa sila makakain. Habang naglalakad, sinabi ni Goku na may nagtatago sa malaking bato. Maya-maya, may lumabas na isang higanteng goblin at agad silang inatake. Kaya't agad na sumugod si Goku at pinatumba ito ng isang sipa lang. Tinanong ni Glorio kung paano nakita ni Goku ang goblin, kahit sino sa kanila ay hindi namalayan nito. Sinabi ni Goku na nasense niya ito gamit ang ki, pero walang alam si Glorio tungkol dito. Nagpatuloy sila sa paglalakad at sa wakas ay nakakita sila ng isang shop, kaya't napag-isipan nilang dito muna magpahinga. Pumasok sila at kumain. Pero hindi nagustuhan ni Goku ang juice na ininom niya dahil lasang buhangin ito. Pagkatapos nilang kumain, naisipan ni Glorio na magtanong kung meron silang spaceship. Sinabi nila na wala, pero mayroon silang Sky Seed na aabot ng 120 kilometers. Pumayag si Glorio, pero bago sila umalis, nagpabili si Goku ng mga Medibugs. Paglabas nila, sinundan nila ang lalaki papunta sa Sky Seed. Pagdating nila, nakita nila ang babae kanina na may hinihila, at para itong isang kariton. Sinet up nila ang Sky Seed at agad pinasakay si Goku. Nagtataka si Goku kung paano aandar ang kahoy na yon. Pero maya-maya lang, pinalipad sila nito na parang isang rocket. Masayang-masaya si Goku dahil astig ito, pero sinabi ni Glorio na wala silang kontrol dito at kailangan nilang tumalon bago ito mag-crash. Pagkatapos nilang sumakay, nagpatuloy na naman sila sa paglalakbay. Habang naglalakad, tinanong ni Goku si Glorio tungkol sa Dragon Balls at kung paano nila ito mahahanap. Sagot ni Glorio, hindi nila ito kailangang hanapin dahil alam ng lahat kung nasaan ang mga ito.
Tinanong ni Goku kung ano ang ibig sabihin ni Gloryo, kaya ipinaliwanag ni Gloryo na bawat Demon Realm ay may kani-kanyang Dragon Ball sa isang specific na lugar. Ngunit, may mga bantay dito na tinatawag nilang Tamag Amos. Na-excite si Goku nang marinig ito dahil sinabi ni Gloryo na malalakas ang mga Tamag Amos, at kailangan nilang talunin ito bago nila makuha ang Dragon Balls. At higit sa lahat, wala pang nakakakuha nito. Dahil dito, sobrang na-excite si Goku at sinabi niyang kunin nila ang mga Dragon Balls, pero sinabi ni Supreme Kai na ang mission nila ay iligtas si Den. Sinabi ni Goku na mas magandang hanapin ang Dragon Balls habang nililigtas si Den dahil makakatulong ito para mabawi ang kanilang mga katawan. Pumayag si Gloryo dahil magandang plano ito. Sa huli, pumayag din si Supreme Kai, kaya't sobrang saya ni Goku. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad, nakarating na sila sa susunod na bayan. Agad uminom si Goku mula sa isang fountain, at kinabahan ang mga kasama niya dahil baka may lason ito. Ngunit mukhang walang epekto ito kay Goku, kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagpasok nila sa bayan, nakita nila ang mga tao na nakapila. Agad silang nagtago nang makita nilang naroroon ang Demon King Police Military. Sinabi nila sa mga tao na simula ngayon, si King Goma na ang hari, at kailangan nilang mag-alay ng 3 gold coin. Ang mga hindi makakapagbayad ng kahit isang coin ay magdurusa ng 9 na taon. Sinubukang tumakas ng isa sa mamamayan, ngunit wala silang takas dahil may collar sa kanilang leeg. Kahit saan sila magtago, mahuhuli sila. Walang choice ang mga mamamayan kundi mag-alay ng kanilang mga gold coin. May isang matanda na hindi pa nakabayad, kaya't pinarusahan nila ito at kinuha ang 3 taon ng kanyang buhay. Dahil dito, nainis si Goku at gusto niyang durugin ang mga kalaban, pero pinigilan siya ni Gloryo, dahil baka lalala pa ang sitwasyon. Habang pinapatay na ang matanda, hindi nakapagpigil si Goku at bago siya tumulong, isang misteryosong figure ang lumabas. Agad nitong binato ng bomba ang mga kalaban, pero nagkamali siya at supot ito. Kaya tumakbo na lang siya, ngunit sa huli, nahuli din siya ng mga militar ng kalaban. Walang pag-aalinlangan, tumulong si Goku at agad inatake ang mga kalaban. Walang kahirap-hirap niyang pinatumba ang mga ito. Hindi pa siya kontento, sumugod pa siya at nilabanan ang mga militar ng kalaban. Dahil sa sobrang saya, hindi niya namalaya na ubos na pala ang mga kalaban. Kaya't agad silang umalis at nagtago. Nagulat sila nang malaman nilang nakasunod din pala ang misteryosong figure kanina. Tinanggal ng babae ang kanyang maskara at sabay tanong kay Goku, bakit napakalakas mo kahit bata ka lang? Bigla siyang nagpasalamat kay Goku, ngunit napansin niyang hindi talis ang tenga ni Goku. Sinabi ni Goku na isa siyang Saiyan, kaya bilog ang kanyang mga tenga. Tinanong ng babae kung saang realm siya galing, kaya nagsinggang galing si Gloryo at sinabi niyang galing si Goku sa second realm. Inaya na sila ni Gloryo na umalis, ngunit tinanong ng babae kung saan sila pupunta. Sagot si Goku, hindi nag-isip, at agad sinabi kung saan. Umalis na sila, pero sumunod ang babae at sinabi niyang sasama siya. Ngunit hindi pumayag si Gloryo. Bumalik tayo sa bayan kanina, kung saan nagising na ang mga militar na pinatumba ni Goku at nag-alerto sila upang hanapin si Goku at parusahan siya. Bumalik muli tayo sa mga bida, at nakita nilang nakasunod pa rin ang babae. Biglaan niyang inalok si Goku ng rice ball, at agad naman itong tinanggap ni Goku. Tinatanong ni Supreme Kai ang pangalan ng babae, at sumagot siya, ako si Pansy. Sinabi naman ni Goku, ako si Son Goku, pero pwede mo akong tawaging Kakarot. Tinanong ni Pansy kung anong magic ni Goku, dahil bawat Majin ay kayang gumamit ng magic, kahit isa. Ngunit hindi alam ni Goku ang sasabihin kaya't sinabi niya, ang magic ko ay salatin ang ilong ko gamit ang dila. Sagot ni Pansy, hindi ganito ang magic, sabay pakita ng kanyang magic. Pinilit niyang paangatin ang isang maliit na bato, ngunit nahirapan siya. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, at itinuro ni Pansy ang isang shortcut papunta doon, kaya agad sumunod si Goku. Si Gloryo naman ay nagdadalawang isip, ngunit nagpatuloy sila sa paglalakad, at sa wakas ay nakarating din sila sa Kaden Castle, kung saan naroroon ang Demon King. Tinanong ni Supreme Kai kung anong klaseng hari ang naroroon, at sinabi ni Gloryo na parang mafia boss ang hari. Ngunit pinaliwanag ni Pansy na mabait ito at ang pinapatay lamang niya ay ang masasamang tao.
Lumipat tayo sa kalagayan ni Den. Maayos ang kanyang kalagayan at inaalagaan siya ng mga tao doon na parang isang baby. Sinabi ni King Goma na kailangang alagaan si Den dahil magagamit nila siya sa paggawa ng Dragon Balls. Bumalik tayo sa ating mga bida. Hinarang sila ng mga gwardya at hindi pinapasok, ngunit nagpakilala si Glorio bilang utusan ng hari. Hindi nagtagal, nakilala rin siya ng mga gwardya, pero ayaw pa rin nilang papasukin si Goku. Nagalit si Pansy, at nagulat ang lahat nang tinawag siyang prinsesa ng mga gwardya. Pinagalitan ni Pansy ang mga gwardya, kaya pinapasok na silang lahat. Lumalabas na si Pansy pala ang prinsesa ng Demon Realm na ito. Pagkatapos maglakbay sa kastilyo, pumunta na sila sa hari. Pagdating doon, nagalit ang hari kay Glorio dahil ang sinabi sa kanya ay magdala ng malakas na nilalang, pero bakit puro bata ang kanyang dinala? Sinabi ni Glorio na sila nga ang tinutukoy ng hari. Ngunit sinabi ni Supreme Kai na hindi siya kasing lakas ni Goku, andito lang siya upang samahan si Goku. Sinabi ni Pansy na totoo ngang malakas si Goku at iniligtas pa ang buhay niya. Kaya't nagpasalamat ang hari kay Goku at sinabi pa niya na kapag natalo na ni Goku si King Goma, maaari niyang pakasalan ang anak niya. Ngunit nagulat sila sa sagot ni Goku nang sinabi niyang may asawa na siya at mga anak. Nagtaka sila dahil mukhang bata pa si Goku, kaya pinaliwanag ni Supreme Kai na dahil sa hiling ni King Goma, ginawa silang bata. At ang paraan lamang upang makabalik sa kanilang tunay na katawan ay mailigtas si Dend o makuha ang mga Dragon Balls. Kinabahan ng hari dahil plano nilang labanan ang mga Tamag Amos. Sinabi ng hari na imposible ito, ngunit sagot ni Goku, sobrang dali lang nito dahil 3 Dragon Balls lang ang kailangan. Ngunit hindi pa rin sila makapaniwala dahil wala pang nakagawa nito. Ngunit si Goku, wala nang kaba, at sinabing basic lang yon. Kaya naman sinabi ni Glorio na bigyan sila ng spaceship upang makapaglakbay. Pumayag ang hari, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala na malakas si Goku. Kaya't sinabi niyang ipakita ni Goku ang lakas niya. Agad naman pumayag si Goku at inilaban siya ng hari sa lahat ng malalakas nilang mandirigma. Nag-alala si Supreme Kai at sinabi kay Goku na mag-ingat siya dahil wala pa ang tunay niyang lakas, dahil bata pa siya. Ngunit sumagot si Goku, basic lang yan, parang training lang. Nagsimula na ang laban, ngunit sinabi ng hari na walang armas. Tumanji si Goku at sinabi na okay lang, at gusto niyang atakihin siya na may intensyon na patayin siya. Sumugod ang mga kalaban, ngunit bumilib ang lahat dahil walang kahirap-hirap na pinapatumba ni Goku ang lahat, at wala man lang tumatamang atake sa kanya. Tila pinaglaruan lang niya ang pinakamalalakas na mandirigma sa Demon Realm. At sa isang iglap, ubos na ang lahat ng kalaban. Dahil dito, hindi na nagdalawang isip ang hari at binigyan sila ng pinakamagandang spaceship, mga pagkain, at inumin. Pagkatapos nito, binanggit ni Supreme Kai sa hari na papunta din dito ang mga kaibigan nila, ngunit wala silang pin number kay Warp Sama. Tinanong niya kung ano ang maaari nilang gawin upang makapasok dito. Inutusan ng hari ang isa sa kanyang alaga na sunduin ang mga kasamahan ni Goku sa Planet Earth, Universe 7. Pagkatapos nito, nagulat ang hari dahil sasama ang kanyang anak. Binawalan niya ito, ngunit tumanji si Pansy at sinabing gusto niyang makita mabugbog si King Goma, at higit sa lahat, magaling siya sa mga spaceship. Hindi na nakatanggi ang hari, ngunit pinangako ni Goku na poprotektahan niya si Pansy anuman ang mangyari. Kaya naman pumayag agad ang hari. Bago sila umalis, kinausap ni Supreme Kai si Goku at sinabing may hinala siya kay Glorio at baka may tinatago siya. Wala raw kasi sa plano ng hari kung sino sila at bakit sila naging bata, ngunit ipinasang walang bahala lang ito ni Goku at sinabing ayos lang yun. Umalis na sila upang maglakbay at maghanap ng mga Dragon Balls. Tinatanong ni Goku kung gaano kalayo ito, at sinabi naman ni Glorio na aabutin sila ng 4 na araw. Sumagot si Goku at sinabing napakatagal nun at nakakainip. Pero ipinaliwanag ni Pansy na ang pinakamaluwang na realm ay ang Third Realm. Bago pa sila makalayo, biglang sumabog ang kanilang sinasakyan na spaceship at bumagsak sila sa lupa. Ano kaya ang dahilan ng pagbagsak nila? At kaya kaya ng batang Goku talunin ang mga bantay sa Dragon Balls? Comment, Shenron, para sa Part 2. At dito na nagtatapos ang Part 1 ng ating Dragon Ball series. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps kagaya nito.
Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.